Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon, tatalakayin ko ang subject ng pagtutuli. Dahil ano ba ang pagtutuli? Ang pagtutuli, mga kapatid, ito ay aside from godly order, ang pagtutuli, it's medically proven na it's hygienic. Hygienic ito. Na kung ikaw ay hindi magpatuli, amoy, ang baho, mapanghi. Tingnan nyo, mapanghi talaga. Tanungin niyo mga misis ninyo, pag tuli kayo, at kung mayroon siyang asawa na tuli, at yung namatay na yung tuli, tanungin nyo kung pag nakaasawa siya ng walang tuli, mabaho talaga. Ano ba ang katuruan ng pagtutuli ayon sa Biblia? Yun ang mga katanungan. Ito ba ay may kaugnayan sa pagsunod sa batas ng Diyos? O kung naniwala kayo ng Biblia, mga kapatid kong mga Kristiyano, dala-dala niyang Biblia, babasahin natin kung ano ho ang pagtutuli, kung ito ba ay tipan ng Diyos, kautusan ng Diyos kay Abraham. At mayroong mga tao nag-aangkin na sila daw ay sumusunod kay Abraham, sila ay angkan ni Abraham, mahal nila si Abraham. Naalaala ko nga, yung Kristiyano pa ako, Seventh-day Adventist pa ako. Abraham has seven children as Father Abraham, the other is tall, and the other is short. Kanta namin yun, yung Seventh-day Adventist pa kami. Talagang inaawit kay Abraham at tinuturo talaga si Abraham na ang hinaalay nga anak niya ay sa Isaac. Walang Kristiyano nga hindi nakakaalam sa buhay ni Abraham at sino ang inaalay niya. Pinagmamalaki ng mga Kristiyano si Abraham. Ano ba ang turo ng Diyos kay Abraham tungkol ho sa pagtutuli? Babasahin natin ang Biblia. Ang Biblia na pabasahin natin ang Biblia. Ganito. Tungkol sa pagtutuli. Saan mabasa? Genesis 17, versikulo 9 hanggang 14. Pagtutuli ho. Kung mga supot kayo, alis na kayo dito. Huwag kayong makinig. Kung masasaktan lang kayo pag supot kayo. Pero kung tuli kayo, upo kayo dyan, makinig kayo. At yango-yango lang nyo at smile lang kayo dahil tuli kayo. Pero pag supot kayo, hoy, alis ka na lang dyan. Mabaho. Ganito. Tingnan natin dito sa Biblia, basahin natin tungkol sa pagtutuli. Ito mabasa sa Genesis chapter 17. Ito ay nagmula sa 9. Babasahin ko. Okay. At sinabi na pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan. Sabi ng Diyos, ito ang aking tipan sa inyong iingatan sa akin. At sa inyong, at ng inyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda sa aking tipan sa inyo. Tanda pala pag ikaw ay supot, tanda ikaw na ikaw ay tagasunod ni Abraham. Continue sa 12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. Ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi ay tutuliin. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay nasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. Walang katapusan. Everlasting covenant pala ang pagtutuli. Okay. At ang lalaking hindi tuli,
na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Nako, pag ikaw pala isupot, palayasin ikaw. Ha? At turo ito ng Diyos sa kay Abraham. Palayasin. Pag supot ikaw, palayasin ka. Bakit? Mabaho eh. Mabaho ang supot. Okay. Dito tayo ngayon. Ayan, mabasa yan. Sa binasa ko, Genesis chapter 17, 9 to 14. Dito naman tayo mag-start kasi mahaba eh. Dito tayo sa Genesis chapter 17 pa rin. Verse 23 to 27. It continues. This is continuation. At ipinagsama ni Abraham si Ismael. Sino si Ismael? Oh, si Ismael, the eldest son of Abraham, where the Arabs descended. The Arabs descended from Ismael. Na kaniyang anak, ipinagsama ni Abraham si Ismael ng kaniyang anak at ang lahat na ipinanganak sa kaniyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kaniyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon. 99. Imagine kung hindi importante ang pagtutuli, 99 na si Abraham, nagpatuli pa. Kayo ngayon, ayaw nyo magpatuli. Okay? Sinabi dito, tinuli sa laman sa kanilang masamang, at si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat. 13 anyos tinuli si Ismael. 13 anyos. Okay? Nang masama. Nang araw din yaon, tinuli ni Abraham at si Ismael sa kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga ibang lupain ay pinagtuling kasama niya. Imagine. Ang pagtutuli ay talagang importante. 13 anyos si Ismael tinuli at si Abraham ay tinuli rin 99 dahil utos ito ng Diyos at walang katapusang tipan. The everlasting covenant. Ngayon, puntahan natin si Pablo. Kung ano ang sinabi ni Pablo at ang mga problema pa, itong mga pastor, reverend at mga pare, mas minamahal nila, mas pinaniniwalaan nila ang salita ni Pablo. Palagang siniko nila, binabasura itong salita ng Diyos sa kay Abraham na walang katapusang tipan ang pagtutuli. Pagdating ni Pablo, dahil nagsasalita si Pablo laban dito, binasura ito ni Pablo at binasura din tagasunod ni Pablo. Okay. Titingnan natin dito. Basahin natin dito Dito sa Galatians chapter 5 verse 1 to hanggang 2. Sabi ni Pablo, kalayaan ay ipinalaya tayo ni Kristo. Magsitabi na kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamutok ng pagkaalipin. Alipin pala. Pagkaputok ng alipin. Pamatok ng pagkaalipin. Bang alipin lang kayo, servant lang kayo. Iwanan nyo yan. Narito ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay walang kayong mapapakinabang ng anuman kay Kristo. Ginamit pa si Kristo, walang hiya. Ginamit pa si Kristo. Na kung ikaw rin magpapatuli, wala kayong mapakinabang ni Kristo. Ay, si Kristo nga nagsabi. Matthew 5:17, think not that I come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Sabi ni Kristo. Na
isang tuldok man lang, isang guhit man lang ay talagang hindi niya iiwanan ito. Talagang susundin niya ang utos ng batas ng Diyos at utos ng mga propeta. Hindi niya babaguhin. Pagdating ni Pablo, pag magpatuloy ka, wala nang pakinabang si Jesucristo. Talaga, at tinanggap ito ng mga Kristiyano na to. Binasura ang salita ng Diyos na walang hangganang tipan, the everlasting covenant, ang pagtutuli. Dito tayo, tingnan natin kung anong sinasabi ni Pablo. Okay? This is Hebrews chapter 6 verse 1. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken towards maturity. Toward to maturity. Therefore, let us move beyond, sabi naman ng ibang translation, let us live the elementary doctrine of Christ. The elementary. Elementary, bakit kay Pablo high school? College na? University na? Ang kay Jesus Christ, elementary lamang? Naku naman si Pablo. Sobra ka man, Pablo. Sabihin na, ang turo yan ni Ibrahim, elementary lang yan. Sa akin, anong ibig sabihin? Sabi ni Pablo, therefore let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts and lead to death. Kasi si Jesucristo, repentance ang tinuturo ni Jesucristo. Repentance, pagsisisi. Iwanan na yan. Bakit? Kay Pablo, sa dugo na eh. So, mas sobra pa si Pablo. Mas pinaniniwalaan ng mga Kristiyano ang salita ni Pablo, nga si Pablo nga nag-aangkin nga siya'y sinungaling. At kailanman hindi niya na-meet si Jesucristo personally. At doon lang natin mababasa nga ayon kay Pablo, sinabi ni Pablo, at ang masakla pa dito, ang aklat ni Pablo ay naging salita na pa ng Diyos. Ito sa mga hindi nag-aaral, sabi nila, ito'y salita ng Diyos. Salita nga ni Pablo eh. Tapos gawin yung salita ng Diyos. At kayo mga supot, mag-ingat kayo. Dahil kung sundin ninyo si Pablo, huwag na kayong magpapatuli. At another thing, ginagawang optional. Ginagawang optional ni Pablo. Kung magpatuli kayo, ayos na. Kung di kayo magpatuli, tanungin ninyo, saan ba ang masarap? Kakain kayo ng saging nga binalatan ng saging? Or kakain na kayong saging na walang balat? Magtanong ako sa inyo. Yung mga, punta kayo sa Amerika, punta kayo sa West, punta kayo sa China, punta kayo sa Japan, ay mga walang tuli, karamihan dyan walang tuli. Mayroon pang ibang bansa, if I'm not mistaken, Switzerland. Pag magpatuli ka, huhulihin ka. Pailan ka ng kaso, child abuse. Pero ang mga Muslim, mga Arabo at mga Muslim at mga Hudyo, hanggang ngayon ay talagang nagpapatuli. At dito lang ho sa Pilipinas, the non-Arab, non-Muslim country, or non-Jewish country, dito lang ho sa Pilipinas, na ang mga bata ay naghihilira, nagpipila sa panahon ng long vacation. Bakit? Magpapatuli. At tayo lamang mga Pilipino, alhamdulillah, nakasunod tayo sa doktrina ni Ibrahim a.s. at nasunod natin ito sa mga Muslim, mga nagmula sa gitnang silangan, dahil ang pagtutuli dito sa Pilipinas, ikakakahiya mo pag ikaw ay supot dito sa Pilipinas. Pag ikaw ay supot, maraming nagsuntukan, maraming nagpapatayan dahil sinasabi mong supot. Sabihin mong kapwa mo, supot, pag ikaw ay Pilipino, kung hindi kayo magsusuntukan. Dahil ikakahiya ang isang tao na supot kung siya ay Pilipino. Pero kung ikaw sumusunod ni Pablo, optional, mas maganda, walang tuli, dahil walang papakinabang si Jesucristo sa inyo. So, ganun lang po. Sino ang inyong susundin? Ang Diyos na nagbigay na walang hangganang tipan sa kay Ibrahim, alayhisalam, na ito ay pagpatuli, or si Pablo nga nagsasabi na kung kayo'y magpapatuli, ginamit pa ang pangalan ni Jesucristo na wala kayong pakinabang kay Jesucristo. Mababasa ito sa Galatians chapter 5, verse 1 to 2. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas. Bago ko kayo iwanan mga kapatid, babasahin ko muna ang mga taong nag-comment dito, mga kapatid ko nag-comment. Shout out ako sa inyo. Mike Do, nanggaling sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. Abu Musab, Lorente Rujas, mashallah. Abu Musab, kay Fahad. Ito naman, si Jopel M. Zimlani, watching from home.
Dito naman tayo kang Donetsi Ibay Alvarado. Sa Jeddah, galing ho, watching from Jeddah. Ito naman kang Haja Nurjanna, galing po sa Palo Lite. Sorry, mayroong dito naman tayo sa basahin natin. Kay Nurjanna, dito kang Louis Clam, alhamdulillah, Charlie. At dito naman kay Abu Ibrahim Kento. Maraming salamat sa inyong panonood. Kang Lister Abdul Gani, what's out sa inyo? Fry Abdullah Fernandez, what's out sa inyo dyan? Kang Lawrence Kidsong, kang Jamali Asiran, waalaikumsalam, at amigo Lininding. Maraming salamat sa inyong panonood. May Allah reward you all. Inshallah, kung di man tayo magkikita personal dito sa mundo, inshallah, magkikita tayo sa Jannah. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Habol natin kay Cedric, amigo Linding, kay Cedric Pananggulon, habol po sa inyo. Maraming salamat. Galing po siya sa Dajangas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.